So, balik tayo sa programa natin guys. Tirada natin ngayon ay magluluto tayo ng very authentic and historical dish from our Muslim brothers, especially the Kausog people. Alright. So, ito po ay tuna itong. This beef soup ay a bit of gingery, medyo maanghang kasi may chili, at saka yung nagpapaitim niya guys ay yung burnt coconut na ginawang powder. Alright, so it is a bit similar to our basoy dito sa Visayas, but yung basoy dito sa Visayas guys ay gumagamit po ng dugo, at ito po ay nagpapaitim lang talaga niya is yung burnt coconut. So kung paano natin ginagawa to guys ay panoorin niyo po yung video. Alright, so let's go. Alright, so let's prepare our ingredients guys. So we have onions, garlic, ginger, at saka yung brown pepper at lemongrass stalk. So prepare lang natin guys. So if ever po na gusto niyo mas gingery, pwede kayong magdagdag ng luya guys, at kung gusto niyo pong mas maanghang pa, maglagay kayo ng maraming sili. Alright, sa beef naman po guys, mas mabuti kayong brisket na magamit niyo ay medyo fatty para mas malasa talaga siya, at i-cut nyo lang into medium sizes po. So dito po tayo sa isang main ingredients po natin, yung burnt coconut meat. Iihawin lang po natin yun guys hanggang ma-achieve natin yung pagka-itim niya, yung naluluto ba, like that, at saka i-blender natin para magiging powder siya po, at ganun yung resulta niya. Okay na yun. But this time guys, nakulangan pa ako sa pagka-powder niya, but we will try again this soup kasi masarap talaga eh. At isa po talaga sa struggle guys, yung nagluluto ka na gamit yung kahoy, is yung usok, masakit po sa mata talaga. So start na po tayong mag-saute ng ating ingredients guys, yung ginger, garlic, at saka onions po, at yung lemongrass stalk po natin. So luto na po yung mga panggisa natin guys. Alright, yung onions natin ay nagiging translucent na, so ilagay nyo na yung beef at igisa nyo na lang po hanggang sa mawala yung medyo mapula-pulang kulay niya po. Ilagay nyo na po yung ground pepper at saka yung brown coconut powder guys. Ilagay nyo kasi kailangan yan magisa para yung lasa niya ay didikit doon sa ating karne. At hindi ko na naipakita guys, nilagyan ko yan ng kunting asin para meron na po siyang lasa. Alright, let's go. And guys, sa mga subscribers po natin dyan na mayroong gustong recipe na lulutuin natin, paki-comment lang yan guys, or mag-message po kayo. Try natin na gawin yung mga recipe na gusto niyo po. Alright, so ang bango na po niya guys, no? So this time lagyan na po natin ng tubig. So yung paglagay niyo po ng tubig, estimate niyo lang po guys kung gaano kadami yung karne na niluto niyo. Alright, so ayun na nga guys, takpan natin at antayin na lang natin yung lalambot yung karne at saka yung gusto natin consistency, at saka timplahan nyo na po for final tasting na po yun. Alright, so ayun, luto na po mga guys, tikiman time na. So if ever po na meron po akong nagawang mali sa recipe na to, please po paki-comment po kasi gusto ko pong gawin ulit ito. Alright, at ingat po kayong lahat guys, and shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po. God bless.